Ayun na, simulan na. Ito na nga, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ito na nga pag-usapan natin ng mga nangyayari sa lipunan. Kahapon po, naglabas po tayo ng video. Video na 8 minutes ha, 8 minutes yun. Sakto na. Ha? 8 minutes yun, naglabas tayo ng video. Ha? At ang nilabas natin dito sa video na to ay nilangaw ang rally na BP Sara resign. Ang dami nyo kasing alam eh. Ang dami nyong alam. Oh, may parali-rally pa sila. Akala mo naman madami kayong mga animal kayo. Ito ang problema sa inyo. Alam mo dati, nung tayo nagsisimula, may nagsabi sa akin, alam mo Banat Bay, dapat kayong mga ganyan, huwag kayo naniniwala sa sarili nyo. Sabi ko, bakit naman? Huwag kayo naniniwala sa sarili nyong propaganda. Sabi ko, grabe ka naman makaano. Hindi, totoo naman eh. Minsan kasi tayong mga tao, yung totoo, minsan tayo naniniwala sa sarili natin eh. Naniniwala talaga sila na marami sila. Pang Starbucks gikan, uy, salamat po, schoolmate BP Sara, yun, anak ni Digong, yun. Naniniwala talaga sila na marami sila. Ang problema po, puro troll ho yung mga nagko-comment dyan, puro troll, mga fake account. Na alam naman natin may troll farm sila. Alam natin yan. Oh. So naniwala naman sila na marami sila kasi marami nagko-comment, marami nagbe-views. Yung viewers ninyo puro sponsored yan eh. Tapos pinaasa kayo nung mga vlogger na pinopromote yan. Di ba? Asa na dyan yung piling abogado? Wala. Nandyan ba yung mukhang ulik ba? Wala rin. Yung gumagaya kay Mike Enriquez? Wala din. Diba? Yung mga mukhang palingkera? Wala din. O, diba? Sino nandun? Mga mukhang tambay. Nang yung rally, Grabing rally, Mas marami pa yung pumipila sa mga jeep kaysa sa inyo eh. Tanginan nyo. Nagpapaniwala kayo sa sarili niyo eh. Pero bago yan. Meron tayong isang i-discuss na importante. Alam mo, ito ha. Finally po. Finally, nagigising na ang mga tunay na DDS. Nagigising na. Ipapaliwanag natin ha. Ipapaliwanag natin kung bakit nagigising na yung mga tunay na DDS. Ipaliliwanag natin ha. Kasi alam mo, merong mga grupo na nagsabing dapat nang idemanda si Tariling. Hindi yung si Tariling ha. Si Tariela. Alam nyo kung bakit? Kasi sabi nitong grupo na ito dapat imbestigahan dahil parang hindi sumusunod sa kumpas ng ating Pangulo. Naku. Napadami ang Jolly Hotdog, ang Chicken Joy, at saka Spaghetti. Kaya nagbida-bida. Hindi, totoo. Kaya nagbida-bida. Ito, pakinggan ito ha. Ito, maganda to. Alam mo, natuwa ako nung napanood ko to. Natuwa talaga ako. Sabi ko, tama talaga tayo eh. Yun ang, alam mo, minsan talaga ayoko yun eh. Ayoko talaga yun kasi ayokong dating eh. Parang... Anyway, panoorin natin ha. Tingnan nyo to ha. Panoorin nyo. Dapat imbestigahan ng Senado ang pagsuway ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela sa opisyon. Ayun, Tariela, hindi Tiriling. Pero para kasing pareho sila. Si Tariela at saka si Tiriling, parang magkapatid. Bakit kanyo? Pakinggan, panoorin. Ako maganda to, importante ito. Mas importante ito sa walang kwentang rally. Totoo. Ito. Siya na posisyon ng Pilipinas na bawasan ang tensyon sa South China Sea.
Ayon sa isang geopolitical analyst, malinaw anya ito na isang insubordination. Si Nako. Jason Rubrico para sa balita. Insubordination, ibig sabihin nun, hindi pagsunod sa iyong nakakataas. Sino ba ang pinakamataas pagdating sa foreign policy ng ating bayan? Walang iba kung hindi si BBM, di ba? Si Marcos ho ang pinakamataas pagdating. Siya ho ang pinakaming otoridad laang, wala nang iba. Siya lang. Wala nang iba, ha? Yung iba dyan, bida-bida na. Ulitin natin, ha? Pagdating sa foreign policy, ang Pangulo lang ang dapat nagsasalita dyan. Yung iba, bida-bida na. Ang papel ninyo, tariling, ay sumunod. Ang papel ng Pangulo, siya ang magdi-decide. Ang papel ng DFA, siya ang kakalat niyan. Mag-aasikaso. Ang papel mo, sumunod. Ang problema, hindi ka nasunod. Kaya dapat daw ikaw ay maanuhan ng subordination. Pakinggan. December 2023 sa Tokyo, Japan, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangangailangan ng bagong paraan sa pagtugon sa issue. Bagong paraan, new model. December pa lang yan, ha? December 2023, sinabi na ng Pangulo yan. Kailangan ng bagong paraan. Ibig sabihin, new model. South China Sea. Sabi ni Marcos Jr., dapat baguhin ang direksyon na tinatahak ng We have to change the direction. Ibig sabihin, bago. Ibig sabihin ng bago, new model. Master Judea! Shout out to you. mga insidenteng ito sa South China Sea. Naligaw nga raw tayo sa maling landas. Nako! Kaya kailangang humanap ng mas mapayapang daan. Nako! 2 araw matapos ang naging pahayag ng Pangulo, nagkaroon ng phone conversation sa pagitan ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Chinese Foreign Minister. Nako, meron pala talagang conversation. Paano ba yan? Yung mga bida-bida dyan, meron pala talagang conversation between DFA, siyempre inutusan ng ating Pangulo at ang Foreign Ministry ng di ba? Ayan, naku, patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Dokumentado ng SMNI. SMNI lang ang talagang sakalam. Wang Yi. Sabi ni Manalo, nag-usap sila ni Yi kung saan mas naging maliwanag ang mga posisyon ng dalawang bansa. Ayan, maliwanag. Clearer. Maliwanag ang kasunduan, ang understanding. Ano ba ang Tagalog ng understanding? Kasunduan. Di ba pagka meron kayong jowa dyan, ka-MU? MU. Mutual understanding. Ibig sabihin meron kayong kasunduan na hindi niya sasabihin sa boyfriend niya, hindi mo rin sasabihin sa girlfriend mo. Yun yung kasunduan eh. Pareho palang bet kang animal. Hindi, minsan may ganun eh, di ba? Wag mo sabihin sa jowa mo, wag mo sabihin sa jowa ko. Gamitan tayo. Magparausan tayong dalawa kasi mga losyang na yung natin. Ganun. Parang ganun eh. Eto, may kasunduan daw. May kasunduan si Secretary Manalo with China. Atay tayo dyan. Sa ilang issue. Pareho aniyang nabanggit ang kahalagahan ng dialogo sa pagtugon sa mga... Napaka-importante daw ng dialogo. Ibig sabihin, diplomasya. Ika nga. Diplomasya. Ito, isinapubliko rin ng Ministry of Foreign Affairs. At the same time, ang China sinabi rin, kurak. Meron kaming magandang understanding. May understanding. Ulyanin pala yung mga nasa gobyerno, no? Tama ka, Paul. Meron pala talaga silang kasunduan. Anak ng tutsang kalabaw yan, no? Anak kayo ng Gibo! Anyo! At saka si Torilining. Ay, Torilla pala, Torilla. Ay, Tarella. Lagi ko nakakalimutan yung pangalan nito eh. Pwede bang tawagin na lang natin siyang Jollibee? Jollibee na lang. Ng China ang mas detalyadong pag-uusap ng dalawang opisyal kung saan sinabi ni Manalo ang pag-asang mareresolba ang pagkakaiba sa paraang tatanggapin ng parehong panig para humupa ang tensyon sa South China Sea. Handa raw ang Pilipinas na palakasin ang dialogo sa China. Ayan, may kasunduan sila, nag-usap sila. Maganda siste.
Okay. Usap tayo. Ito, ganito senaryo, ha? Oh, si Presidente, nag-usap, tsaka China. Tapos inayos na ng DFA nila, pareho. Oh, usap tayo, okay to. Magkaroon tayo ng diplomasya sa isa't isa. Maganda, magkaroon tayo ng magandang solusyon sa lahat ng problema. Mag-usap tayo, magkwentuhan tayo, huwag tayong mag-away. Kasi maganda yung ating relasyon, sabi nila. O, di ba? O, sabi. Gumamit ng mekanismo ng komunikasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa mga issue sa karagatan. With China in good faith, make a good use of the role of bilateral communication. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng magandang usapan. Ito'y hindi lang mabuting usapan. Kasi alam mo yung mabuting usapan, minsan pag nagkakainuman lang, ganun eh. Pero ito, magandang usapan to. In good faith. At sama-samang hanapin ang solusyon sa issue. Yan. January 17 ng 2024. Wag po spamming ha. Pagka, isa pa, Jema, isa pa. Isa pang spamming. Alam niyo naman bawal yung spamming eh. Yung spamming kinakain, hindi kino-comment. Isa pa. Ay, matigas ang ulo mo ha. Matigas ang ulo mo. Ako na lang. Kahit wala tayong moderator ngayon, yari ka ngayon. Pak. Tigas sa ulo eh. Alam na nga bawal ang spamming. Wala eh. Nagkaroon ng bilateral consultation mechanism on the South China Sea sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon sa DFA, nagkaroon ng diskusyon sa pagitan ni Undersecretary Maria Teresa Lazaro at Assistant Foreign Minister Nong Rong, kung saan parehong nagkasundo na mapayapang resolbahin ang mga insidente sa South China. Ayan, sabi nila, magkaroon tayo ng mapayapang pagkakasunduan. Naku po, matindi. Yan ang usapan ng Presidente ng Pilipinas at ng China at ng ating DFA. Nako, patay tayo dyan. Tapos, papasok na yung mga Jollibee, yung mga bida-bida. Sa pamamagitan ng diplomasya. Sang-ayon din ang dalawang opisyal na mahalaga ang patuloy. Ayan ha. Galing ito sa Department of Foreign Affairs. They also agreed that continuous dialogue is important to keep peace and stability at the sea. Alinaw niyan ha. Seminay lang nagbabalita niyan na merong magandang usapan ang China at ang Pilipinas noong December. Mismong si Pangulo ang nag-announce. Noong January, yan ay maganda na usapan. Nag-uusap. Naku po. Naku po. Ano ang mangyayari? Na dialogo para mapanatili ang kapayapaan at katiwasayan sa karagatan. Nagkasundo rin ang Pilipinas at China na rin ang mekanismo ng maritime communication kung saan kasama na rito ang komunikasyon. Yan, nagkasundo sila na mag-usap tayo na maayos lagi Yung ayusin natin yung komunikasyon, kailangan may radyo ka, may radyo rin ako. Pag nagka-problema, may radyo rin yung Presidente, may radyo rin kayo. Yan, usap tayo. Papayapa, pag-usapan natin kasi maganda to. New model. Pagitan ng mga Foreign Ministry at mga Coast Guard ng dalawang bansa. Pero sa kalagitnaan ng Pebrero ng 2024, naglabas ng pahayag si Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Naku, Tariela, ikaw na naman. Naku po. Tariela, what is happening to you? Hindi ka marunong makinig sa Presidente. Pambihira ka naman, Tariela. Alam mo, dapat to si Tariela. Ano na to eh? You're fired! Dapat ipasok dito si Donald Trump eh. Fired! Mantakin mo, ang ganda na ng usapan ng Presidente natin at saka ang China. DFA tayo, tas February biglang papasok tong bida-bida. Naku, yari to. Na magpapatuloy ang transparency strategy ng pamahalaan kung saan ilalantad ang umano'y mga agresibong aksyon ng China sa WPS. Yan ay sa kabila ng naunang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa na bawasan ang tensyon sa karagatan. Kasunduan na bawasan ng tensyon. Diba? Tanong. Ito kayo sumagot ha, tanong ko lang ito. Tariela! Mababawasan ba ang tensyon pag pinayagan ninyo itong grupo ng mga sibilyan, itong atin ito, na pumunta dyan? Mababawasan ba ang tensyon? Ang sagot, dili man.
man Tariela, ba't mo nagagawa? Bakit yun ang ginagawa mo? Neil Borges, salamat po. Naku naman, Tariela, hindi maganda ginagawa mo, ha? Para sa Asian Century Philippine Strategic Studies, malinaw na ang pahayag ni Tariela ay salungat sa naunang opisyal na posisyon ng bansa. Ay, naku, Tariela. Ito ang tanong ko sa'yo, kaano-ano mo si Trillanes? Bakit kanyo? Naalala nyo si Trillanes? Nung panahon ni Pinoy? Banat pa! Andiyan ka na naman, ha? Hindi ko sinasabing may binenta siya, wala siyang binenta. Hindi niya pwedeng ibenta yun. Kaya hindi siya, walang nagbenta doon. Bakit kanyo? Pwede ba ibenta ang hindi sa'yo? Hindi, di ba? Hindi ka pwede magbenta ng di sa'yo. Kaya, naku, naniniwala ko, hindi binenta ni Trillanes yun. Unless, bugaw ka. Bakit? Kasi mga bugaw, binibenta yung mga Ha? Binibenta yung mga mga babae, kahit di kanila eh. Pero sa tingin ko, hindi naman niya binenta yun. Pero nung panahon lang na yon, kung saan siya ang nakikipag-usap, doon yung panahon na naokupa ng China, di umano, allegedly, yung island na yun. According to Roque. Di umano, allegedly. So, Tariela, eto namang panahon mo, medyo ang tindi ng tensyon. Nagkaroon ng matinding tensyon panahon mo, Tariela. Ano nangyari? Sabi ni Jericho Channel, pro-China ka ba? Hindi, pro-BBM ako. Payaka, no? Ano ba sabi ni BBM? Diba sabi niya, magkaroon ng diplomasyang pag-uusap noong December 2023? Nagkasundo sila ng China na aayusin ang lahat ng bagay sa komunikasyon. Pro-BBM ako. Ikaw, pro-Tariela ka? Pro-Tariela ka? Ako, pro-BBM ako, ha? Di ba? Kaya ka, no? Research ka pag may time. At pagsuway sa otoridad. Mukhang si Tariela na ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Ay, baka! Si Tariela ba binoto yung mga tanso? Hindi, ako nagtatanong lang, ha? Si Tariela ba ang binoto ninyo? Bakit ang sinusunod nyo si Tariela? Sino ba binoto ninyo? Si Tariela o si BBM? Ako si Isko. Bakit si Tariela sinusunod nyo? Bakit siya nagdi-decide sa mga pangyayari dyan? Pambira, Sir, Tariela, baka naman pwedeng sumunod ka kay BBM kasi siya ang binoto daw ng taong bayan, eh. Daw lang yun, daw. Siya daw ang binoto ng 31 million, eh. Tariela, hindi ikaw. So, pwede ba sunod tayo kay presidente? Kami nga, mga hindi bumoto sa kanya, sumusunod sa kanya, eh. Ikaw, sino ba binoto mo? Bakit ayaw mo sumunod? Ba't may sarili kang kumpas? Unless, inutusan ka. Sino umutos sa'yo? Kaninong otoridad yan? Kasi ang pronouncement ng Pangulo at ng DFA iba. Sa ginagawa ninyo dyan. Tuloy. Yung Tariela recognizes na may de-escalation deal. May deal. May deal. Sino ba siya na sasalungatin ang deal na ginawa sa pagitan ni President Xi Jinping and President Ferdinand E. Marcos? Siya ang Jollibee ng Pilipinas. President Tariela. Siya ang si President Tariela? Ano ba talaga ang tama? President Tariela o President Bongbong Marcos? Nagtatanong lang, ha?
Ang tatanong laang. Insubordination, malinaw po. At wala siyang pinakita na basehan ng kanyang pag-aanunsyo doon sa strat-based ADR. Naku po, wala daw siyang basihan. Kaya para kay geopolitical analyst Herman Laurel, dapat na imbestigahan ng Senate Foreign Relations Committee ang ginawang insubordination ni Tariela. Tariela, dapat ka nang imbestigahan. Ipatawag na sa Senado yan. Huwag ka mag-alala, sabi naman ni Zubiri, secret hearing. Secret hearing, sabi ni Zubiri, pambihira, oh. Ang ibig sabihin, kayo-kayo lang. Kayo-kayo lang daw ang mag-uusap. Bagay na suportado ng kanyang kasamahan na si Ado Paglinawan. Oh, ito. Ano kaya sasabihin ni Ado Paglinawan? Ah. Feeling ko, inggit ito eh. Feeling ko lang inggit to. Tingnan niyo sasabihin niya. It's about time the people know what is happening to this country. Oh. Tama na yung mga Maharlika na yan. Tama na yung mga Morales na yan. Kuya, yari ka! Sasabihin ng mga MDS, inggit ka! Bitter ka kay Maharlika! Yari ka! Oh. Sigurado ako, sasabihin na naman nila, inggit ka! Bitter ka kay Maharlika! Bakit? Ayaw mo yung PIDEA, ang pinag-uusapan. Naku po, patay tayo dyan. Oh, di ba? Tama, mali. Tama, mali. Ano to ha? Sandali, Sir Jimmy, nakalive ako. Di ba ho? Nako, patay tayo dyan, oh. Ito yung mga cut issue eh. Oh. Hindi na-address. Pero sabi ni Laurel, Naku po, parang si Sir nakapanood ng Banat Bay, ah. Parang nakapanood ng Banat Bay ito si Sir, ah. Yari tayo dyan, Sir. Baka pagbintangan tayong bayaran. Baka tayo pagbintangan, Sir, ng bayaran. O di kaya inggit. O kaya bitter. Anya ba si Ka Spencer? Uy, Ka Spencer. At saka Judea. May bilin itong napakagaling na political analyst na si Ado Paglinawan. Meron siyang bilin. Makinig kayo. mahan na si Ado Paglinawan. It's about time the people know what is happening to this country. Ah. Tama na yung mga Maharlika na yan. Tama na yung mga Morales na yan. Ito yung mga cut issue eh. Hindi na-address. Hoy! Tama na daw yung Maharlika na yan! Tama na yung PIDEA na yan! Ito yung issue! Ano, Master Judea, tama na yan ha? Ka Spencer! Tama na yan ha? Ito yung issue! Ito yung issue! Na dapat pag-usapan! Bakit? Ito ang issue na pupukaw sa isip at puso ng mga militar! Yung PIDEA! Utang na, wala yan! Paulit-ulit na eh! Sabi ko naman sa inyo, titigas ng kulentong nyo eh. Di ba? Sinabi ko naman sa inyo, walang patutunguhan yan. Kahit mapatunayan pa yan. Tigas ng mga kulentong nyo eh. Sana lahat ng mga vlogger, ito na ang i-discuss. Nananawagan tayo sa mga totoong DDS vlogger at hindi for the views. Ang tamaan sa pool. Sa mga vlogger. Makinig kayo. Ito ang issue.
yan chismis na walang ebidensya. At kahit may ebidensya, walang pakialam ang Pilipino dyan. Tandaan nyo yan. Bakit? Ibinoto nga nila eh. Sinabi na nga ni Duterte nun, binoto pa rin nila eh. So walang kwenta na yan. Etong tunay na issue. Puso mo, hindi po ako galit. Masaya po ako. Hindi, ito, seryoso na to. Seryoso na to. Ako masaya kasi nakikita na ng taong bayan. Ito yung importante, pinakamahalagang issue na dapat tutukan natin. Bakit kanyo? Ito yung pinakadelikado. Threatening ho ito eh. Alam mo, sabi ng China, subukan nyo pa isang beses pa. Pumunta kayo dito. Aarestuin na namin kayo. O sigurado ako dyan, daming Jollibee dyan. Bida-bida. Ay, gusto nila yan. Aarestuin sila, sikat sila. Para pag tumakbo silang party list, pasok. O, pag inaresto, hihingi tayo ng tawag ngayon sa ibang bansa. Magtatawag na. Ayan na. Simula na yan. Kaya etong bagay na to, this is something that we must take it seriously. Tangina, pag naka-English na ako, ibig sabihin serious ako nun. Oh! Bakit kanyo? Pag yan pumunta yung mga Pilipino dyan at inaresto, ano reaction natin? Sige nga ho. Papalag ba tayo? O kung papalag tayo, kaya ba natin? Gulo na to. Tama, mali. Nagsalita na ho sila, sino mang lumagpas na dito, arestado na kayo. Yun ang sinabi ng China. O syempre, yung mga bida-bida dyan, magmamagaling. Alam mo, eto meron akong nabasa. Magbasa kasi kayo ng international news kasi yung mga news dito sa Pilipinas, alam mong bayad eh. International news, alam nyo ba na sinabi na this could start a world war? Etong nangyayari ngayon dito? Bakit? Nagkakampihan yan eh. Pag kinuha nila yan, sasabihin natin kidnapping. Tapos magsusumbong tayo, re-rest back na, may dahilan na sila. Gulo yan. Ito ang dapat tutukan. Ang hindi ko maintindihan, yung presidente natin, merong sinabi, maganda, mapayapa ang usapan natin dapat. Bakit may ganito? Kasi nga, si Tarela, ewan ko kung otorisado ba siya na kung ano man yung ginagawa niya at pananalita niya, otorisado ba yun? At sino nag-authorize sa kanya magsalita? Kasi as far as we remember, lumabas na sa news yan nung December at January na maganda kasunduan, eto usapan, dadaanin natin sa diplomasya, tapos bigla may ganito. Kaya nga ako nananawagan sa inyo mga kababayan, ito ang issue dapat natin tutukan. Bakit? Ito ang ikakapahamak ng buong Pilipinas. Buong Pilipinas, so ito kahit hindi mga bumoto, damay dito. Bakit? Mamimili ba yung China kung sakasakali? O ikaw, bumoto ka ba? Kay BBM? Hindi. Sige, safety ka, safety. Hindi ganun. Lahat tayo dito damay-damay. Tapos, ano issue nyo? Pidea Morales, Pidea Morales. Pidea Morales, Pidea Morales. Bakit? Bakit? Alam nyo kung bakit? Kasalanan nyo rin kasi. Ang hilig nyo sa chismis, noon kayo nanood. Siyempre, yung mga vlogger, gusto namin yan, views, 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 views. Pag may views, may kita kami. So, ano topic nila araw-araw? Pidea Morales, Pidea Morales, interview Morales, interview Morales, Pidea Morales, Pidea Morales. Habang tayo nilulusutan dito sa kabila. Sabi ko nga sa inyo, this is a diversion. Itong Pidea and Morales, ito is diversion sa real issue. Pinasok nila to. Bakit sa tingin nyo kinagat ito? Bakit sa tingin nyo nilabas na sa media ito? Dahil lang, kasi trip lang namin. Hindi, may kumpas yan. May kumpas yan. Ibig sabihin, sige, i-ano nyo na yan. I-discuss nyo na yan. I-discuss nyo na yan. I-discuss nyo na. Para nakapokus ang taong bayan dyan sa Pidea at Morales na wala namang katapusan. Tapos sasabihin, inggit ka. Inggit ka lang kay Maharlika. So, inggit kay Maharlika ito. Ito, nagsalitan to, inggit kay Maharlika. Ayan, yan, mama na yan, inggit kay Maharlika.
ang ginawang insubordination ni Tariela, bagay na suportado ng kanyang kasamahan na si Ado Paglinawan. It's about time the people know what is happening to this country. Oh, Tama na yung mga maharlika na yan. Tama na yung mga Morales na yan. oh. Inggit to? Inggit to kung bakit niya sinasabi yan? Kaya kayo mga putang inang MDS kayo, magbago na kayo. Binudol na nga kayo noon, papabudol pa rin ang kayo hanggang ngayon? Ito araw-araw pagiging tanga. Hindi tanong ko lang. Sagutin nyo, araw-araw kayo magiging tanga? Ito yung tunay na issue. Nandiyan pa rin kayo? Galit ka ba, Natbay? Hindi, nagpapaliwanag lang. Hindi yan ang totoo eh. Oh, sige nga. Wala, di ba? Ang tigas kasi ng mga julo nyo eh. Ang tigas ng ulo nyo. Ito dapat ang pag-usapan at bantayan ng taong bayan. So, ibig bang sabihin, mali yung Senate? Hindi. Tama yun. Pero tapos na yun. O next, ito na bantayan natin. Hindi yung iba dyan, hanggang ngayon, yan pa rin na sinasalsal. Araw-araw, salsalin nyo ng salsalin yan. Baka maging dugo na yan. Salsalin nyo ng araw-araw yan. Tingnan ko hindi dumugo yan. Yung balita na yan. Diba? O hindi yun bastos ha. Yung salitang salsal, ginagamit talaga yan pag sa balita. Pag araw-araw na ina-exaggerate, salsal ang tawag doon. Ito yung mga cut-issue eh. Hindi na-address. Pero sabi ni Laurel, kung walang mangyayaring investigasyon, ay mag-oorganisa sila ng People's Tribunal. Pinag-aaralan. Ayan, maganda yan, sir. People's Tribunal, oh. Sir, suportado ko kayo dyan, sir. Dapat malaman ng taong bayan kung sino ang traidor sa ating bansa. Dapat malaman ng taong bayan kung sino ang nagpapahamak sa ating bansa. At dapat hatulan ng isang matinding Diba? Yun ang totoo eh. Dapat malaman talaga kung sinong traidor sa bayan nato eh. Kala na rin daw ng kanilang legal team ang maaksyon kung hindi kikilos ang Senado. Oh, mga senador natin dyan, wag tutulog-tulog. At saka wag niyo yung Senate hearing na secret. Naku po, patay na, tapos na. Kailangan ko na umalis. O, ito. May papakita pa ako sa inyo, ha. Importante ito. Kasi marami nagsasabi dyan, anong patunay mo, Banatbay, na talagang nilangaw? Ha? Anong patunay mo na nilangaw? O, ha? Papakita natin. Nasyonalista ang partido ng aking mga magulang. Di ba ang dami? Hindi natin papakita ang buo, baka kasi i-copyright eh. Na-realize siguro na nagbibideo. Sandali. May nagsasalita na yan ha. Take note, gabi na yan. Ibig sabihin, hindi yung ito yung, simula pa lang ng event. Simula pa lang ng event. Hindi ito ebidensya. Galing mismo itong video na to sa vlogger. Ayan na-realize niya nga eh. Sandali, kailangan ko lumapit para hindi makita yung tao. Ang partido ng aking mga magulang at nasyonalista noon si Apo Lakay. Pero nakita po ng aking di ba? Baka naman ulitin ko hindi ako kumuha ng video na to. Ang kumuha ng video na to, vlogger nila. Hindi, alam mo, dapat ang maganda ditong sound effect. May sound effect dapat to eh. Sound effect dito. Ito, pasok.
Ay baka sabihin ninyo, yung meron naman video dyan na maraming tao. O sige, pakita natin yung maraming tao. Ito na yung maraming tao sa kanila. Palapakan po natin, Francis Balahura! Yan. Yan na yung maraming tao. Mga frustrated to mga to. Tingnan mo, mga frustrated na talagang, hindi, magsasalita na ako, gayahin ko si Banat. Magsasalita rin ako sa rally. Models of Manila, ba't di ka nagsalita dyan? Oh, daming tao, no? Ang bira. Ano ba yan? Nakakaya naman kayo. Ipakita naman natin yung dati. Wait lang ha. Ipakita natin yung dati. Pakita natin. Pasok. Ito yung dati. Yan. Tanggalin natin yung sound. Ayan yung dati kung saan si Mayor Sara Duterte kinakanta na yung kanyang kanta. Ayan. Ganyan kadami sila noon. Ayan. Ganyan sila kadami noon. Di ba? Ang dami. Ano anyari biglang naging ganito? Hoy! Ano na? Ito pa. Pakita natin. Yan. Dali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pambira kayo. Ito. Ito pa. Baka sabihin nyo sa dulo, hindi pinakita kung gaano sila kadami, ha? Andali, ha? Asa na yon? Pinakita dyan sa dulo yan, Sandali. Ay, kawawang nila lang to mga to. Yan. Ayan, ganyan sila kadami. Ayan. Di ba? Dami, Pinaning mo pa, ginanon mo pa talaga. Eto isa, nagpapaning pa. Hoy! Akala mo naman may magbabago dyan sa video mo. Ito isang, tingnan nyo ito, isang naka-BTS sa buhok. Tingnan nyo ito, naka-BTS sa buhok, ha? Ayan, ito, naka-BTS sa buhok. Tuwan-tuwa sila, ayan. Di ba? Ikot-ikot pa sila, kala mo may tao. Sino ba to? si Patito pala to, Si Chupatito. Chupatito. Tingnan mo to si Chupatito, ha. Tingnan nyo, ha. Kunwari, magpapakanta pa daw siya para Android datingan niya. Pasok. Chupatito. Dapat magtali ka na dito. Chupatito. Si ate para nahihiya sa nangyayari. Anak siya, may bigayan pang nagaganap. Oy, kumanta ka na. Sara Rizal! Alam na ito ay simbolo ng bagong Pilipinas. And after... Yan daw ang simbolo ng bagong Pilipinas. Simbolo ng bagong Pilipinas. Kakahiya kayo.
This rally will be worthy to be called Bagong Pilipino. Meron pa silang Magka Mamatay. Dagsa. Kawawa naman sila. Oh. Hindi na mahulugang karayom. Grabe sa dami, ha? Kaya mga kapeng! Oh. Kaya mga Estonian! Ang sigla. Ang saya-saya ng rally nyo. Ang saya ng rally nyo, Chupatito. Mabuhay mga kabunyo! Magdalo! At mabuhay ang lahat ng mga kababayan natin abroad na namigay ng t-shirt, namimigay ng pang... Ayan, oh. Kumpletos Ricardos pa kayo, ha? Nagpicture pa kayo, ha? Kala nyo ang dami. Nagpicture pa sila niyan, ha? Ang kapal na mukha nyo. Sa pagunlad at ating itanghal bagong pinuna. Mga kababayan, palakpakan natin. Sabi nito isa, mas marami pa nanonood kay Banat Bay sa live. Kawawa, sino yan? Ayan, sino si Chris Ulo dyan? Sino si Chris Ulo? Nasa kaliwa, nasa kanan. Sino si Chris Ulo dyan? Hindi ko kasi kilala yun, pasensya na. Sino dyan? Pambit. Ito. Ano ba yan? Mas madami pang nanonood dito kaysa sa nagpunta dyan. Ano ba yan? Spencer! Sabihan mo nga yung mga kaibigan mo, sabihan tayo pag may rally para tulungan natin silang i-announce. Hindi ako, magkakawang gawa na ako sa kanila. Tulungan natin silang i-announce yung kanilang rally. Ayan. Ipakita natin yung dati. Ito yung dati. Pakita natin, ha. Baka sabihin niyo eh. Ladies and gentlemen, ito na, i-introduce na ni Andrew A. Si BP Sara. Ganyan kadami. Tapos sasabihin nyo, umatras na ng suporta kay Inday Sara? Bayan ay aalagaan, ito na Inday Sara, here she comes. Yeah? Ang bira kayo. Alam nyo, kayo mga vlogger, ha? Kayo mga vlogger, sa susunod naman, sabihan nyo kami, tutulungan na namin kayo. Kung ako ganun ng rally, uwi na lang talaga ako, promise. Kung saan man ako probinsya, uwi na lang ako doon. Kawawa naman, kakaya naman ganun, mag-video pa. Alam mo, ang matindi dito, Spencer, ha? Alam mo ba, at saka Buster Judea, alam nyo kung ano matindi dito? Itong tinatawag mo na walang discernment. Kaya ako nananawagan sa lahat ng mga vlogger ng DDS, magkaroon naman kayo ng discernment. Pag alam mo nang nilalangaw, huwag mo nang kuhanan, kinuhanan mo pa talaga eh. Diba? Buti pa nga, buti na lang, walang nilalangaw sa Maisog. Kita nyo naman yung sa Maisog. Hindi na nga pinayagan
Sinaraduhan na nga ng parke. Oh. Eto pareho lang ito nung ito naman pareho nung sa SMNI. Sa SMNI, napapraning yung mga pulis doon pag nag-Jericho March dahil sa dami ng tao naglalakad. Di ba? Sa SMNI ganun Alam mo kung bakit? Alam nyo kung bakit, ha? Alam nyo kung bakit? SMNI pa lang, wala na sila sa Kalate eh. Kurak! Hindi, alam nyo kung bakit. Kasi ito naging problema dyan, ha? Yung naging problema dyan, yung mga nag-imbita sa inyo, yung mga nagpapainit ng mga damdamin ninyo, hindi naman nagpunta. Oh. Halimbawa, ito, madalas to, lagi nang sabi resign Sara Duterte? Buhay na buhay po ang dahil elected president yan at nagrally sa Davao del Norte. Sabi niya muna, yung rally na maisog, so para sinasabi niya, nagrally sila nagrally yung mga maisog, mga pro-Duterte, nagrally. Tapos segue siya bigla. Saan siya segue? Sa rally naman ng mga anti-Sara. Sa Cebu, tapos yung kanilang nausog na rally dito sa Bulacan. Isa naman ang layunin nun ano? Galitin ng tao para lumakas ang kanilang panawagan na Spencer, baka kinatkong yung budget ng mga binabayaran na ralista. Hindi, wala ako alam dyan. Wala ako ebidensya dyan Kaya hindi ko i-discuss yan na kinatkong nila yung budget. Hindi ko i-discuss yan. Wala akong ebidensya Pero yung nilangaw, may ebidensya tayo. Galing pa sa video nila. Si Pangulong Marcos na hindi naman talaga pwede dahil elected president. Ayun ang galaw ng mga anti-Marcos. Yun daw ang galaw ng anti-Marcos. Yung kinikwento niya yung mga maisog-isog, ganyan-ganyan. Tapos biglang segue siya. Saan? Sa ito, BP Sara resign. Ngayon, hindi naman po ito anti-Duterte dahil ang isang grupo naman gusto ding mag-rally sa harap ng Department of Education kasi hindi naman nila nagugustuhan ang performance ni Secretary Sara Duterte. Pero itong kay Sara Duterte, pinagre-resign siya ng mga supporters ng administrasyon bilang secretary ng Department of Education. Yan ang problema kasi. Di ba, Mike Abe? Masyado niyong pinukpok sa tao. BP Sara resign. Tapos di naman kayo pupunta. Tapos di sila pupunta. Di sila langawin. Tinan nyo naman nilangaw. Tapos ano palusot nila? Ito palusot ni Mike Abe doon sa nilangaw. Kanina ito 3 hours ago I think or 5 hours ago. Ito sabi na kanina. Good morning. Good. Kita-kita dyan sa Liwasang Bonifacio para ipanawagan na Sara Duterte resign as Department of Education Secretary. At ito po ay pinangunahan ng mga vlogger at ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters dahil nakikita nilang kailangan na or mayroong problema ang Secretary ng Department of Education. Pakinggan nyo, masaya itong grupong ito, mukhang nagkita-kita talaga ng biglaan or masaya daw yung grupo. Mas masaya pa yung lamay At di sa lamay may naghihipapan pa dun talagang Karen May, salamat. Sila na ipakita sa taong bayan. Ayan, yan daw yung masaya. Feel na feel talaga ni ni Chupatito. Feeling niya talaga si Andrew Ishe. Nakukunto, hindi na ako magblala. Hindi, alam mo, ito. Kung ako isa sa mga vlogger na yan, hindi na talaga ako magso-social media. Alam mo ibig sabihin niya, walang naniniwala sa inyo. Pukpukin nyo ba naman sa social media o resign, Sara? O punta tayo, magkita-kita tayo. Pagdating dun, walang tao. Hindi. Isipin nyo yun, kunwari, araw-arawin ng Banateros. O punta kayo dito, Biglang walang dumating. Kung mga iilan lang, mas marami pa yung
Yung nasa mga kainan ni Diwata. Ano, hindi na talaga ako magla-live yan. Anong mukhang ihaharap ko? Tinagurian kang vlogger na walang influence. Anong klaseng influencer yan? Walang influensya? Baka influensya na sakit ng... Hindi, totoo ha. Mas marami pa yung nag-like eh. Dito. Ano, mahiyaya naman kayo sa balat nyo. Hindi, sa susunod talaga, promise, tutulong ako sa pag-announce. Tapos magbibigay pa ako ng pang-pares nyo dyan. Pangako ko yan. Oh. Sige na, pangako ko. Magtutulong ako mag-announce ng susunod nyong event. Ah. Tapos magbigay ako ng ano, magkano lang ba? Ilang pares lang naman yan? 1, 2, 3, 4. Para at least, di ba kayong mga organizer, kahit umuwi ng luhaan, at least nakapag-pares naman kayo. Sige na. Di ba? Para din naman bantakin mo, punta-punta kayo doon, oh. Tapos aya-aya kayo pagdating nyo. Ang dami natin, ha. Ayop yan. Asa na? Asa na yung Asa na yung galit kay Banat Bay dito? Ang dami ninyo, ha. Ba't na yun? Wala na. Hindi, dito na lang sa ano natin eh, sa channel natin, ang daming galit na galit kay Banat Bay. Oh, di ba? Bakit di nagpunta yung mga yun dyan? Hayop yan. Nananawagan ako sa mga galit kay Banat Bay. Pwede ba pumunta naman kayo sa rally nila? Para hindi pinagtatawanan ni Banat Bay, napapahiya lang kayo eh. Ang bihira. Social distancing kayo ah. Oh, tuwan-tuwa pa si Mike Abe oh. Alam mo, ang lupit mo, Mike Abe, ah. Ang tindi ng apog mo. Talagang ipinakita mo pa, ah. Hindi, meron naman siyang dahilan dyan. May dahilan siya. Ayan, no? Ayan, no? Mga Marcos supporters at saka po ng mga vloggers na nagmamalasakit voluntary sa ating administrasyon. Nakikita nila na hindi na sila sang-ayon sa performance ng Vice President. Yan po yung layunin doon, yun yung purpose doon eh. Yun ang purpose doon. Wala naman pong personalan yan. Yan po ay karapatan ng mga Marcos supporters at ng mga vloggers na nakikita ang sitwasyon. Ako, bilib ako sa ganyang klaseng mga organization na hindi lang ginagawa nila sa kailang mga sariling... Ambira. Talagang ano eh, pinupuri niya pa eh. Alam mo, bagay kayo magsama ni Gadon. Bakit? Si Gadon eh. Ang pakiramdam niya, mayaman ng mga Pilipino dahil nasa mall. Talagang ayaw tanggapin na tumataas ang mga bilihin. Naghihirap ang Pilipino. Pantakin mo, sabihin ba naman, nasa Jollibee tsaka McDo, kita mo na, ibig sabihin nun, may pera ang tao. Nasa mall, may pera ang tao. May traffic, ibig sabihin maraming kotse. Pareho kayo ni Gadon. Alam mo kung bakit? Hindi nyo tinatanggap ang katotohanan. Si Gadon, hindi niya tinatanggap ang katotohanan na talagang pahirap na pahirap ang bayan natin. Ikaw, hindi mo tinatanggap na wala na kayo napapaniwala. Nandiyan pa ba si Spencer Lakale? Spencer at saka si Master Judea. Pwede ba mangako kayo dito na tutulungan natin sila i-announce yung kanilang susunod na rally? Mangako kayo. Tumulong kayo sa kapwa nyo, hoy! Maiya naman kayo, Spencer. At saka ikaw, Master Judea, tulungan nyo naman sila. Pambira.
Tulungan natin sila. Ako nahihiya sa ginagawa nila eh. Awkward. Promote natin ha. Pangako yan, Spencer ha. Promote natin yan. Grabe. Alam mo, Anarot ha, tulungan nyo nga ako. Pwede ko ba, tulungan natin silang lahat? O yung nanonood na 4,300. Tulungan po natin na i-announce ang kanilang susunod na rally ha. Nagalit si Coach Oli, hindi ko daw pinromote yung rally. Nangangako ako bilang banateros. Taas nyo mga kanang kamay nyo. Taas nyo mga kanang kamay nyo. Nangangako ako. Repeat after me. Ako po si Banat Bay. Siyempre yung pangalan nyo sasabihin nyo. Ako po si Banat Bay. Bilang isang banateros. Nangangako na ipopromote ang BP Sara Resign Rally. Hindi dahil sa naniniwala ako na dapat mag-resign si BP Sara. Ngunit naaawa ako sa mga vloggers na wala ng impluwensya. At ayaw ko silang magmukhang tanga. So help me, Mike Abe. O yan ha, ang daming nangako. Ang daming nangako. Okay, dami nang nangako. So para sa lahat po, maraming salamat sa maikling live na pinanonood ninyo ngayon. Sana ikalat nyo ito sa mga tanso para malaman nila na tayo ay tutulong sa kanila. Okay? Maraming salamat po.